mula sa TV5 Media Center Reliant. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Landslide sa Tagaytay, 3 ang patay. Pahirapan ng pag-ukay sa guho dahil sa masamang panahon. Sa Baguio naman, ilang bahay ang natabunan ng landslide. 3 buwang gulang na sanggol, milagrong nakaligtas. Reklamong impeachment kay VP Sara, labag sa konstitusyon ayon sa Korte Suprema. Ibig bang sabihin, hindi na matutuloy ang paglilitis sa Senado? Pasintabi po. Tanod na nakatulog matapos makipag-inuman, pinagtataga ng isa pang lasing. Ang karumal-dumal na krimen, vinidyo pa ng sospek. Ilang kabataan sa Palawan, biglang nangisay matapos humigit ng isang klase ng sigarilyo na kung tawagin daw ay tuklaw. At eto na nga, umuulan ng hiwalayan. Sina Heaven Peralejo at Marco Gallio, pati ang Maclis, break na! Isang buong linggo nang inuulan at lubog sa baha ang malaking bahagi ng bansa. Wala pa ring tigil ang ulang dulot ng habagat at bagyong Emong. Isang buong linggo rin kaming nasa frontline ng mga balita sa iba't ibang binahang lugar. Nakabantay si Gary De Leon sa Cavite kung saan 3 trabahador ang namatay sa landslide. Kasama naman ng mga rescuers sa Pangasinan si Carrie Cator. Aalamin din natin ang pinakahuling sitwasyon sa Ilocos Sur. Naroon si Gio Robles. Habang nasa Baguio City, si Camille Samonte kung saan sapilitang inililikas ang mga residente. Mag-update naman si Rainiel Pawid sa Malawater Park ng Olongapo City sa Zambales. Nasa Malabo naman si Gerard de la Peña. Habang nakamonitor sa Kalumpit at Hagonoy sa Bulacan, sina mobile journalist Arles de los Santos at Kayla Macantan. Samantala, dito sa TV5 Media Center, magkakasama pa rin natin ang ating weather frontliner na si Alvin Pura. Ibabalita niya mamaya ang latest sa galaw ng bagyong Emong at habagat. Ihatid din niya ang update sa magiging lagay ng panahon ngayong weekend. 4 na bahay ang natabunan ng gumuhong lupa sa Baguio City sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyong Emong. Milagro namang nakaligtas dyan ang 3 buwang gulang na sanggol. Live mula sa Baguio, nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Camille, paano na yung mga nakatira sa pinagyarihan ng landslide dyan? Julius, Cheryl, sa pilitan ng pinalilikas ang ilang residente rito sa Baguio City dahil sa sunod-sunod na pagguho ng lupa bunsod ng walang tigil na pag-ulan. May mga bahay na natabunan at may mga natrap na residente. Nagkasira-sira matapos mabagsakan ng puno at gumuhong lupa ang bahay na ito sa Purok 2, Outlook Drive sa Baguio. Ang loob ng bahay puno ng putik. Ayon sa may-ari ng bahay na si Morgan Calase, bago ang landslide, may rumagasang tubig sa likod nila at natangay siya palabas. Yung pala, naipon yung tubig doon sa taas, biglang bumuswak doon sa likuran namin. Tapos tumunog yung malaking kahoy na nadaganan yung bahay ko. Habang ang pamilya niya naiwang natrap sa loob ng bahay. Ang kaanak niyang si Delia, nakausap naming karga-karga pa ang 3 buwang gulang na sanggol na nakaligtas. Ginawa raw ni Delia ang lahat para makaligtas ang kanilang pamilya. Emosyonal niyang ikinwento sa amin ang nangyari. Inakyat ko yung sa bubong kasi mayroong open doon. Tinulak ko na lang po. Pinilit ko tapos yun. Inuna ko yung batang maliit. Please, pakikuha nyo, sabi ko. Tapos sinunod-sunod ko itong 3 na. Inangat-angat ko. Anong pasalamat ko ng Panginoon Diyos. Buhay ang pamilya ko. Dinala sa ospital ang isa niyang anak na lalaki na nagkasugat ng mabagsakan ng puno.
Dito sa aking likuran, makikita ninyo, yan yung malaking bahagi na yan. Yan yung lupa na gumuho. At natabunan na nga niyan yung ilang kabahayan dito sa ilalim sa Outlook Drive sa Baguio City. Kaya naman, nagtutulungan na ngayon yung Baguio LGU na maklear itong mga nagbagsakan na malalaking puno. Pero may isa pang puno na nakatayo dito. At kung magtutuloy-tuloy ang malakas sa buhos ng ulan at mas lalo pang lumambot ang lupa, posible na rin niyang bumagsak anytime at mabagsakan pa itong mga natitirang bahay dito sa ilalim. Sa kabuuan, 4 na bahay ang apektado ng landslide sa Purok 2. Ligtas ang lahat ng nakatira rito. Kanina, personal na ininspeksyon ni Mayor Benjamin Magalong ang lugar at nagbigay ng tulong. Sa pilitan na ring inilikas ang mga apektadong residente lalo't sunod-sunod na ang landslide sa lugar. Nagsibagsakan naman ang mga bato at debris sa toll gate ng Cannon Road. Hindi na rin madaanan ng mga motorista ang tunnel dahil sa landslide. Doon sa nangyari doon ngayon, talagang totally maklo-close yun. Until such time na i-clear yun ng DPWH. Anyway, yung DPWH naman, tuloy-tuloy rin naman yung kanilang pag-monitor at sa Kupan Virac, Itugon Benguet naman, kita ang pagragasa ng tubig at malalaking tipak ng bato. Tinangay din nito ang hanging bridge sa lugar. Binaha rin ang strawberry farm sa La Trinidad, Benguet dahil sa walang tigil na pag-uulan. Julius, Cheryl, nagpapatuloy yung clearing operations ng Benguet Electric Cooperative para nga mabalik na yung kuryente matapos ang buong araw na power interruption. Pero sa mga oras na ito ay nagkakaroon pa rin ng problema sa linya ng komunikasyon, maging yung 911 local hotline ng Baguio LGU. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung buhos ng ulan dito sa Session Road sa Baguio City at ramdam yung malakas na bugso ng hangin at kaya naman mas lalong lumalamig yung temperatura. Balik sa inyo, Julius, Cheryl. Maraming salamat, Camille Samonte. Nalunod ang isang binatilyong kiniliti ng kanyang pinsan kaya nahulog sa ilog sa Pangasinan. Nangyari yan sa kasagsagan ng matinding baha na nagpalubog sa 18 bayan. Live mula sa Alaminos na sa frontline ng balitang yan, si Carrie Cater. Carrie, kumusta ang panahon dyan matapos maglandfall ang bagyong Emo? Cheryl, pabugso-bugso pa rin ang ulan at meron pa ring mayat-mayang malakas na hangin. Kaya pihadong hindi pa rin mawawala ang baha sa halos 20 bayan at syudad dito sa Pangasinan. Kanina nga, personal din tayong nakasama sa rescue operation sa isa sa mga yan kung saan mga bubong na lang ng mga bahay ang nakalitaw. Sakay ng bangka, binaybay ng News 5 kasama ang local responders ang mistulang floating village na ito sa barangay Poblasyon sa lungsod ng Alaminos sa Pangasinan. Kasama natin ngayon ang mga rescue personnel mula sa Philippine Coast Guard at sa Alaminos CDRRMO. Nandito tayo kasi sa barangay Poblasyon para i-rescue yung mga kababayan natin na nandito pa rin. Lagpas tao na kasi ang baha rito. Kung makikita nyo sa likod ko, lubog din yung mga puno at maging yung mga bahay, kaya andito tayo para sunduin na sila mismo. Namataan namin ang pamilyang nakaupo sa bubong ng kanilang bahay, nag-aabang ng saklolo. Agad-agad naman silang pinuntahan ng kasama naming rescue team. Sumakay sa aming bangka ang isang nanay at kanyang anak na batang lalaki. Pero ang magkapatid na lola, pinilit pa ng mga rescuer. Napapayag naman ang 65 years old na si Lola Rebecca. Kung maaari, ayaw naming iwanan yung mga gamit namin, wala na kami pambili. Matagal nang ganito ang buhay namin, ma'am. Ngayon lang po, mula noong 1997, ngayon lang po merong nag-rescue sa amin na taga-media. Pero ang isang lola, nagmatigas at hindi na talaga sumama sa amin. Okay lang po kami, kawawa naman po yung mga gamit namin. kawawa po kayo po. Hindi, okay lang po, sige po. Bumababa naman na po. Babalikan na lang daw ng mga rescuers si Lola para pilitin ulit na lumikas na. Kabilang ang lugar na pinuntahan ng News 5 sa 15 barangay sa Alaminos City na lubog sa baha. Bukod dyan, sa bayan ng Calasiao, 300 residente ang inilikas din ng PCG dahil sa matinding baha.
Ilang pamilya rin ang nirespondihan sa abot hitang tubig sa Urbis, Tondo. Sa bayan ng Agno kung saan naglandfall ang bagyong Emong, maraming bahay ang nasira, pati kapilya at government establishments. Mga natumbang puno at poste ng kuryente at nahulog na signboard naman ang humambalang sa kalsada sa bayan ng Labrador. Sa Mangaldan, nalunod ang 14 anyos na binatilyo. Napabitiw sa tulay ang biktima at nahulog sa ilog nang kilitiin siya umano ng kanyang pinsan. Cheryl, nadagdagan pa ang 9 na lugar na nakasailalim sa state of calamity rito sa Pangasinan. Yan ang San Carlos City, habang pinag-aaralan na rin daw ng lungsod ng Alaminos na isa nga sa pinakamatinding na apektuhan ang posibleng pagdedeklara niyan. Halos 1 milyong katao naman ang nananatili pa rin sa evacuation centers. Yan ang latest dito sa Pangasinan. Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat at mag-iingat kayo riyan, Carrie Cator. Namamangka at lumalangoy sa baha ang mga taga-Kalumpit, Bulacan. Sa kabila niyan, hindi pa rin lumikas ang maraming residente. Live mula sa Kalumpit, nasa frontline na balitang yan si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, gaano karaming barangay ang lubog pa rin sa baha dyan? Julius, dito sa bayan ng Kalumpit, Bulacan, lahat ng 29 na mga barangay ay nananatiling lubog pa rin sa baha. Ang ilang bahagi ng lugar, lampas tao pa rin ang tubig. Umabot na sa mahigit 43,000 na pamilya o 146 na individual ang apektado ng baha. Isa ang Barangay San Miguel sa mga pinaka-apektado. Pero reklamo ng ilang residente, mabagal o halos walang relief goods silang natatanggap mula sa lokal na pamahalaan. Hindi rin sila makabili ng pagkain dahil sa taas ng baha. Para makalabas, kailangan pa nilang lumangoy o mamangka. Pinili naman ng ilan na gawing pagkakakitaan ito. May ilan kasing pamilya rito na hindi nag-evacuate para mabantayan ang kanilang mga gamit at mga alagang hayop. May iba ring may sakit na mahihirapan pang makabunta sa mga evacuation center. Ngayon, pinangangambahan ng mga residente na baka magkasakit sila tulad ng leptospirosis at alipunga dahil sa madalas na paglusong sa baha. Julius, kinumpirma nga ng Bulacan Provincial Government na naitala ang pinakamataas na level ng high tide sa probinsya na umabot nga ng 5 talampakan. Samantala, 2 naman na individual ang naitalang namatay matapos maaksidente at makuryente nang subukan nilang isalba ang kanilang bubong na nilipat. Julius? Maraming salamat, Arles, at mag-iingat kayo dyan. Susunod, higit 1,000 bahay sa Olongapo City binaha. Ang ilan may burak pa. Pistang bayan sa Hagonoy, Bulacan, tuloy daw kahit baha. 3 lalaking nagsigarilyo ng tinatawag na tuklaw, bakit biglang nangisay? Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Higit 1,000 bahay ang binaha sa Olongapo, bunsod na walang humpay na pag-ulan. Ang malala, humalo sa baha ang mga burak. At live mula sa Olongapo City, nasa frontline na balitang yan si Reynel Pawid. Reynel, marami na bang lumikas na residente? Julius, hindi na nga lumikas yung karamihan sa mga kapatid natin na naninirahan malapit dito nga sa ilog. Ang nakakadismaya riyan ay tila nasanay na sila sa mga ganitong sitwasyon sa ganitong klaseng panahon.
Nagmukha ng water park ang barangay Lower Calaklan sa Olongapo City sa Zambales. Pinalala ang baha ng umapong na ilog. Ang nakakadiri pa, hindi lang baha, kundi bahang may burak ang pumasok sa ilang bahay. Taon-taon po ganito eh. Naging ganito po. Mabaho po kasi yung iba galing na sa yung sa mga palikuran na nila. Kahit delikado yan sa kalusugan, hindi pa rin sila lumikas. Sanay na raw kasi ang mga residente rito. Ang solusyon dyan ng kanilang lokal na pamahalaan, palalimin ng ilog. Pag nilaliman mo yung ilog, siyempre yung bibig sa dulo kailangan malalim din eh. Ang mga taga-Upper Calaklan naman, soil erosion o unti-unting pagguho ng lupa ang kinatatakot. Sa gabi, hindi po kami makatulog kasi inaano po namin baka mamaya biglang lalakas yung ulan, babagsak yung bahay namin. Sa baba ng bahay ni Serenelda, pansamantalang itinigil ang paggawa ng bypass road. Nagkakalaglagan kasi ang mga putik mula sa site. Pero depensa ng nangangasiwa sa road project, walang landslide sa lugar. Sabi nila landslide, daming nag-evacuate. Wala naman, ni isang bahay dyan wala. Wala pang planong magdeklara ng state of calamity ang city government. Pero tuloy-tuloy ang pagbibigay ng food packs para sa mga apektadong residente. Sa Arayat, Pampanga, halos masira ang bakal sa bahagi ng Candating River. Halos matibag din ang mga lupang kinatitirikan ng ilang bahay sa gilid ng ilog. Ang Candaba Baliwag Road tila naging leisure park dahil pinagswimingan pa ng mga residente. Pagdating naman sa bahagi ng Bacolor at San Fernando City, sandamakmak na basura naman ang bubungad. Julius, mabalik tayo rito sa Olongapo City at malaking bahagi nga ng Zambales. Naging malakas pa rin yung mga pag-ulan simula nga kaninang umaga. At dito naman sa Olongapo City, nakakuha tayo ng datos mula sa Local Disaster Unit at umabot na nga sa 300 pamilya yung inilikas. Kabilang na riyan yung sinagawang preemptive evacuation nitong mga nakalipas na araw. Katumbas yan ng nasa higit 1,000 mga residente. Julius. Maraming salamat at mag-iingat kayo, Rainiel Pawid. Dumadaing ang mga binahang residente sa Hagonoy, Bulacan dahil sa kakulangan ng relief goods. Live mula sa Hagonoy, nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal, Kayla Makantan. Kayla, anong update dyan? Cheryl, nagsimula ng humupa ang baha rito sa Barangay San Jose, Hagonoy, Bulacan. Kaya ang mga residente sinamantala na ang pagkakataong ito para maglinis, mamili ng pagkain at iba pa nilang kailangan. Pero pagdating ulit ng madaling araw, tataas na naman ang tubig. Mula sa hanggang dibdib na taas ng tubig kanina, hanggang binti na lang ito sa mga looban. Ang mga kalsada naman halos tuyo na ang karamihan. Ilang araw ding lumusong sa baha ang mga taga rito. Kaya may ilan tayong nakasalubong kanina na nagtungo sa health center para humingi ng libreng gamot kontra leptospirosis. Sa tala naman ng barangay, 2 ang nakakonfine dahil sa dengue. Kaya pinag-iingat ang mga residente lalo't may ilang lugar pa rin ang baha. Problema rito ngayon, ang kakulangan sa relief goods. Pero ayon sa Barangay San Jose, bukas nila target mamahagi ng tulong. May mga nirerepak pa raw silang galing sa pamahalaang lungsod ng Hagonoy. Sisiguraduhin daw nilang mapupuntahan sa kani-kanilang mga bahay ang mga residenteng apektado ng baha, lalo't hirap silang makalabas ng bahay. Cheryl, kahit may baha, ipagdiriwang pa rin daw ng Hagonoy bukas ang kayamanan ni Santa Ana o taunang pistang bayan. Magkakaroon pa rin daw ng prosesyon at mga street dance dito sa Hagonoy. Cheryl? Maraming salamat at mag-iingat kayo, Kayla Makantan. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga latest showbiz balita ngayong Biyernes. Nagluluksa ang wrestling fans sa pagpanaw ng wrestling legend na si Hulk Hogan. Kinumpirma ng WWE na pumanaw ang 71-year-old Hall of Famer matapos isugod sa ospital kahapon. Wala pang ibinigay na detalye sa dahilan ng kanyang pagpanaw. 1980s nang sumikat si Hulk Hogan kasabay ng pagkilala sa professional wrestling bilang global phenomenon. Itinampok din siya sa ilang Hollywood film, kabilang ang Rocky III. 2 beses din siyang pinarangalan sa WWE Hall of Fame. Susunod, 3 trabahador patay matapos matabunan ng landslide sa Tagaytay.
Mga kabatang humipang kumano ng sigarilyong tuklaw ng Isay. At natutulog na barangay tanod, pinagtataga ng lasing. Suspect, binidyuhan pa ang pagpatay. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Hindi pa rin humuhupa ang baha sa ilang lugar sa Malabon at Navotas kahit hindi na ganoon kalakas ang ulan. Hindi pa rin kasi naaayos ang nasirang navigational gate. Live mula sa Malabon, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard. Cheryl, panaka-naka na nga lang ang pag-ulan dito sa Metro Manila ngayong buong maghapon. Pero kung nakikita ninyo, dito sa Malabon at sa Navotas, hanggang tuhod pa rin o hanggang bewang pa rin ang baha. Napilitang lumusong sa baha ang mga residente sa Rizal Avenue Extension sa Malabon. Mga malalaking sasakyan lang gaya ng mga truck at SUV ang nakakadaan dito. May mga balsa at pedicab o di kaya inflatable bed na nag-aalok ng sakay kung saan 50 pesos hanggang 150 pesos ang singil kada pasahero. Ayon sa Malabon Disaster Risk Reduction and Management Office, bukod sa ulan, nakadagdag sa pagtaas ng baha ang high tide sa Manila Bay. Samantala, marami ng mga evacuees ang nagsimulang bumalik sa kanilang mga tahanan. Siyam na barangay na malapit sa Navotas River ang apekto ng matinding pagbaha. Ang dahilan pa rin yan ang nasirang navigational gate na nasa Navotas. Ang national government daw ang nakatoka na mag-ayos nito. Target matapos ang pagsasaayos ito bago matapos ang Hulyo. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Malabon, mabilis-bilis na ang paghupa ng tubig ngayon sa maraming bahagi ng lungsod dahil sa ginagawang paglilinis ng mga drainage. Pakinggan natin ang pahayag ng Malabon MDRRMO. Nakikipagpulong ang aming City Engineering Department, si Mayor, sa DPWH and sa MMDA para po mapabilis yung pag-ayos nito. Ngayon marami rin po nag-evacuate pero as preemptive na. Siguro dahil sa nangyari nga nung last year para hindi na sila mahirap ang i-rescue. Cheryl, kung makikita nyo dito sa aking likuran, medyo mataas pa rin ang level ng tubig dito. Kanina hanggang bewang, pero ngayon hanggang tuhod na ito. At ang sabi ng mga residente dito, hindi raw pinapagana sa ngayon yung water pump na magbobomba palabas ng tubig dito. Pero sinabi naman daw ng Malabon LGU na nakahanda sila doon sa posibleng epekto ng habagat at ng bagyo dito sa kanilang lungsod. Naglinis na raw sila ng mga drainage para nga hindi na lumala ang pagbaha dito. Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Kabilang landslide ang naitala sa Cavite na sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Kabilang na riyan ang pagguho sa barracks ng mga manggagawa sa Tagaytay. At live mula sa Cavite, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, nahanap na ba yung mga natabunang trabahador? Julius, na-recover na nga yung 3 bangkay ng na-landslide ng mga trabahador dito sa Tagaytay, no? Habang isa naman yung nasagip. At naging pahirapan yung rescue operation na umabot hanggang kaninang tanghali dahil na rin sa lakas ng ulan na nararanasan dito sa Cavite. Napaiyak na lang ang mga maintenance worker habang minamasta ng barracks nilang natabunan ng gumuhong lupa sa may boundary ng Tagaytay at Silang Cavite pasado alas 11 ng umaga kahapon. 4 sa mga kasama nila na nooy nagpapahinga sa barracks ang hindi nakalabas. Wala ko anong pala, dali! Sinubukan nilang sagipin ng mga ito pero nahirapan sila dahil sa makapal na putik at mga bato. Ayon sa supervisor ng mga maintenance worker, nasa bangin na bahagi ang kanilang barracks na napapaligiran ng retaining wall kung saan may mga itinambak na lupa. Nag-collapse. Bago ang lupa, siyempre tinulak ko lupa yung bakod. Siyempre narena ang mga lupa. Kasi yung tinatayo ng mga nakatira sa barracks, matigas na lupa ho eh. Kaya natabunan sila. Bago ang landslide, ilang araw na ring umuulan sa lugar. Dumating naman ang mga rescuer kalaunan, isa sa mga natabunan na nasagip.
pero bangkay na ng ma-recover ang isa pa kagabi. Initially, pagkandak ng search and rescue operation, nagsisigaw yung mga rescuer, nagtatanong kung meron bang nakarinig sa amin at kung nakarinig ka ay sumigaw ka. Luckily, yung isa po ay nakapagsigaw na nandun siya sa area. Magdamag ang rescue operation pero pansamantala ng tinigil dahil naging delikado ang sitwasyon. The struggle was there on the side of the rescuer, even doon sa aming backhoe na dinala doon. Lumulubog siya ng lumulubog habang patagal siya nandun sa area ng pinangyarihan. Alas 7 kaninang umaga muling nagukay ang mga otoridad. Dito na nakuha ang ikatlong biktima. 6 na oras pa ang lumipas bago nakuha ang ika-4 at huling biktima. Kinordon na ang lugar para hindi napuntahan ng ibang tao. Iniimbestigahan na ng mga otoridad kung mayroong dapat managot sa nangyari. Julius, nandito ako ngayon sa Barangay Aguado, dito sa 13 Martires. Pakita ko lang sa iyo yung sitwasyon dito matapos gumuhunga yung isang tulay dahil may dumaan na truck. At sanhirin ito ng araw-araw na pag-uulan dito sa Cavite. Kaya naging pahirapan yung sitwasyon. Sa ngayon, medyo isolate yung lugar, lalo na yung relocation area dahil yung mga tao nga ay na-trap at gagawa na lamang daw na paraan yung barangay para magkaroon sila ng temporarily na tulay. Julius. Maraming salamat, Gary De Leon. Malalakas na hangin at ulan na ang nananalasa sa Ilocos Region dahil sa bagyong Emong. Pero may ilang residente pa rin ang ayaw lumikas kahit halos abutin ng tubig ang kanilang bahay. Live mula sa Ilocos Sur, nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, kumusta ang panahon dyan? Cheryl, paminsan-minsang malakas na buhos ng ulan na lang ang nararanasan natin sa mga oras na ito, malayo sa eksena kaninang madaling araw kung saan ramdam ang bagsik ng bagyong Emong, hindi lang dito sa Ilocos kundi maging sa La Union na sa ilalim na sa state of calamity. Madaling araw kanina nang hambalusay ng malakas na ulang dala ng bagyong Emong ang Elio o La Union sa San Fernando City. Kita sa video na ito ang pagsik ng hangin na nagwasiwas sa mga puno at halaman. Magdamag namang hindi nakatulog ang mga residente sa bayan ng San Juan. Sa video na ito makikita ang pagbayo ng malakas na hangin at ulan. Dahil dyan nasira ang ilang bahay sa probinsya, tumambad naman ang mga nagkalat at sira-sirang gamit sa resort na ito sa bayan ng Bawang. Isinailalim na sa state of calamity ang La Union bunsod ng epekto ng bagyong Emong. Sa bayan naman ng Lidlida sa Ilocos Sur, inanod ang pick-up na yan. Pinilit daw kasi ng driver na suungin ang rumaragasang ilog. Nailigtas din ng driver kalaunan. Nagngangalit ang alon sa baybayin ng Ilocos Sur kanina. Halos abutin na ng tubig ang ilang bahay. Sa kabila niyan, maraming residente ang hindi lumikas para bantayan ang kani-kanilang ari-arian. Bukod sa ulan at hangin, banta rin ang malalaking alon na unti-unting lumalamon sa mga coastal community kagaya sa Barangay Pantok. Dito po yan sa bayan ng Narvacan. May pagguho po ng lupa malapit sa kinatitirikan ng mga bahay kaya magdamag na naglagay ng mga sandbag at cyclone basket ang mga residente. Wala raw balak lumipat ang ilang residente na halos dito na tumanda sa lugar. Hinahanapan na raw ng paraan ng LGU na matayuan muli ng seawall ang lugar. Sa ngayon, umaasa ang mga residente na hindi na lalakas pa ang epekto ng bagyo. Yung gabion basket, sir, nilalagyan namin ng mga malalaking bato para lang maprotektahan yung mga kabahayan namin dito. Bago tayo umere ay biglang bumuhos na naman ang malakas na ulan. Sa ngayon, wala ng storm signal na nakataas sa Ilocos Sur at maging sa La Union. Samantala, nananatili sa mga evacuation center ang mga bakwit na unang inilikas kahapon. Nagpapatuloy ang pamamahagi ng ayuda sa mga nasalanta ng bagyo. Cheryl. Maraming salamat, Gio Robles. Weather update tayo mga kapatid. Patuloy natin binabantayan ang tatlong bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Unahin natin itong malayo na may tropical storm or may international name na Crosa, ang tropical storm na huling namataan ng pag-asa sa line around 2,290 kilometers
east ng Central Luzon, ito po ay hindi natin nakikitang magkaroon ng direktang epekto sa ating bansa or pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantalang, yung dating bagyong Dante, ang bagyong may international name na Francisco, ay lumina pa ng tuluyan at isa ng tropical depression ngayon na huling namataan ng pag-asa sa line around 630 kilometers north ng Itbay at Batanes at nasa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantalang, ito pong bagyong Emong ay humina din po at nasa tropical storm category na may taglay na lakas ng hangin na umabot sa 85 kilometers per hour malapit sa kanyang gitna at kung minsan may mga pagbugsong umabot sa 115 kilometers per hour. Kasalukuyan po yan nandito sa may area ng Sabtang, sa may Batanes at yan po ay kumikilos na palayo sa ating bansa. Dahil dyan, mababawasan po yung epekto niyan, lalong-lalo na yung ating hangin dito po sa extreme northern Luzon at northern Luzon. Maaaring bukas ng tanghali, yan po ay makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility at tuluyang panghumina as a tropical depression. Magsasama yan ng sirkulasyon dito sa dating bagyong Dante at hihila ng ating habagat o southwest monsoon. Samantalang, ito namang tropical storm na may international name na Crosa ay aakyat po tutungo dito sa gilid ng ating Philippine Area of Responsibility. Although nasa labas ng PAR, maaring sa susunod na linggo, maaring Lunes hanggang Tuesday, yan po ay magpalakas din ng ating habagat o southwest monsoon. Sa kasalukuyan, sa magdamag, meron pa rin tayong inaasahang mga posibleng malalakas na pag-ulan dito po sa areas ng Ilocos Norte, Abra, kasama po dyan ng Ilocos Sur, Benguet, kasama na po dyan ng Baguio City, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Laguna at Occidental Mindoro. Katamtaman hanggang sa kuminsan, malalakas na pag-ulan naman ang ating aasahan dito po sa areas ng Apayao, Cagayan, Ifugao, Mountain Province, Kalinga, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, kasama po dyan ang Pampanga, Bulacan at Tarlac, Metro Manila, ganun din po ang ating asang mga pagulan. Bulacan, kasama po dyan ang Rizal at ang natitirang bahagi o ang taas na bahagi ng Quezon at ang natitirang bahagi ng Mimaropa. Bukas, significantly mababawasan yung ating mga pagulan dito sa malaking bahagi ng ating bansa. Pero yung concentration ng ating mga malalakas na pagulan ay nandito po sa western section ng bansa natin, kagaya po ng Zambales at Bataan. Sa Metro Manila, makakaasa po tayo ng significantly mababawasan nga yung ating mga pagulan, magpapakita po ng ating araw, pero magiging maula pa rin ang ating panahon at posible pa rin po yung ating mga scattered o kalat-kalat na pagulan at mga thunderstorms. Magpapatuloy po yan hanggang sa darating na weekend. Sa malaking bahagi naman ng ating bansa, sa natitirang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao, maaliwalas po ang panahon natin. At kung may mga pagulan tayo, ito po yung mga isolated lamang o localized na pagulan at mga posibleng thunderstorms. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli, ako po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na laging may panahon para sa iyo. Sa ibang balita naman, kinatuwa ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional o labag sa batas ang reklamong impeachment laban sa kanya. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Pinatitigil ng Korte Suprema ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sa inilabas na desisyon ng SC, sinabi nitong unconstitutional ang impeachment complaint kaya null and void na ito. Nilabag daw kasi nito ang one-year bar rule at ang due process. Binuna ng Korte Suprema ang unang 3 impeachment complaint na inihain kay VP Sara sa Kamara noong Disyembre na hindi anila inaksyonan at na-terminate noong Pebrero. Sa desisyon, ang one-year bar ay mag-uumpisa oras na madismiss ang reklamo at ito nga yung ginawa doon sa 3 impeachment complaint. Ibig sabihin, hindi raw valid yung pag-transmit sa ika-4 na reklamong sinuportahan o nilagdaan ng mga kongresista. Kinalugod naman ng defense team ni VP Sara ang desisyon ng SC. Pagpapakita raw ito ng pagkilala ng Korte Suprema sa rule of law at sa mga limitasyon ng konstitusyon laban sa pang-aabuso ng impeachment process. Handa pa rin daw ang bise na sagutin ang mga aligasyon sa tamang forum. Pati ang isa sa mga petitioners na si Attorney Israel Torion, ikinatuwa ang desisyon. Tagumpay daw ito ng taong bayan. Kinikilala naman ng Senate Impeachment Court ang desisyon ng SC. Nananatili raw committed ang Senado sa pagsunod sa constitutional order at sa pagtitiyak na masusunod ang due process. Habang ang palasyo naman, hindi pa raw napag-aaralan ang buong dokumento. We call on everyone to respect the Supreme Court and place their trust in our institutions. The impeachment process is a matter handled by the legislative and judicial branches, and we recognize their independence in carrying out their constitutional mandates. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.
Naniniwala ang ilang senador na dapat ituloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senador Bam Aquino, mandato nilang dinggin ang anumang impeachment complaint. Tingin naman ni Senador Joel Villanueva, matutuloy pa rin ang trial sa kabila ng desisyon ng Korte Suprema. Hindi naman direktang masabi ni Senador Tito Soto kung matutuloy ang trial. Narito ang kanilang mga pahayag. Handa na kaming dinggin ang lahat ng ebidensya para makapagdesisyon ng patas bilang mga hukom, kaya dapat ituloy na to. Ituloy na yung impeachment trial. Will the impeachment court submit to the decision of the Supreme Court? Nangyari na yan nung time ng impeachment ni former Chief Justice Corona. So, ganun din yan. The same thing. Merong nag-a-advise sa akin na pwede raw namin i-disregard, pwede i-disregard ng Senate yung Supreme Court decision. Because it tramples over the work of the Senate na kahiwalay. Separate body kami. Para naman sa kaalyado ni VP Sara na si Senator Bato de la Rosa, ang Holy Spirit ang kumilos para anya'y matalo ang puwersa ng kasamaan. Pasintabi po sa sensitibong video na sunod niyong mapapanood. 17 beses tinaga ang isang barangay tanod sa Rizal. Ang suspect ni record pa ang karumal-tumal na krimen. Nasa frontline na balitang yan si Hannibal Talete. Hey, go! Brutal na pinagtataga sa leeg ang isang lalaking natutulog lang sa barangay San Rafael sa Rodriguez, Rizal. Ang suspect mukhang wala sa sarili. Siya pa mismo ang nagvideo ng krimen. Sorry! Hindi ka ito sinasadya! Hindi pa nakontento. Itinuloy niya ang pananaga. Binalibag pa ang plastic na mesa. Natumba tuloy ang biktima. 17 beses tinaga ang lalaki. Pagkatapos niyan, muling humarap sa kamera ang suspect sabay sabing, Tandaan nyo, iba ako! Hindi ako yung pipitsugong taong pasensya na. Hindi ko alam ang ginagawa ko Nakapagsumbong agad sa mga pulis ang mga nakitang residente. Dahilan kaya agad na aresto ang suspect. Napagalamang barangay tanod ang biktima. Isinugod siya sa ospital pero idineklarang dead on arrival. Sa investigasyon ng mga pulis, nagpapahinga lang noon ang biktima matapos makipag-inuman nang biglang dumating ang suspect. Lumalabas na galing din sa hiwalay na inuman ng suspect. Boryong lang yung suspect natin at nakainom nga nung nangyaring yon. At wala tayong nakitang motibo kundi talagang napagtripan lang talaga. Pero ayon sa suspect, dati na raw binastos ng biktima ang kanyang pamilya. Minura niya po yung yung pinsan ko po. Tapos nagsumbong sa kapatid ko. Sinabi naman ho sa akin ng kapatid ko. Para sa suspect, nasa huli ang pagsisisi. Yung pamilya ko na sa labas nila. Nag-aaral yung 3 kong anak. Iniisip ko paano sila makakapagtapos ng pag-aaral nandito ako sa loob ng kulungan. Nahaharap siya sa reklamong murder. At ayon sa mga otoridad, ang pinakamalakas na ebidensya laban sa suspect ay ang mismong video na siya ang kumuha. Nagbabalita mula sa frontline. Hannibal Talete, News 5. Susunod, 3 kabataan na humit-hit daw ng kakaibang sigarilyo, bigla na lang nangisay. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Na-ospital ang 3 kabataan matapos humipak ng sigarilyong tinatawag na tuklaw. Nasa frontline na balitang yan si John Aroa. Wala naman yan.
Nangingisay sa tabing kalsada ang 3 kabataang yan sa Barangay Mandaragat sa Puerto Princesa City, Palawan. Baka magsumbi na yan. Ang isa humahampas pa ang kamay at paa sa motor. Mamatay na yan. Habang ang isa pinipilit umupo. Huwag ko patayin. Pagdating ng rescuer, isa-isa silang sinakay sa ambulansya at dinala sa ospital. Base sa investigasyon, humipak lang sila ng sigarilyo at nagkaganyan na. Meron po silang hinit-hit na sigarilyo at after po na nilang mahit-hit ito ay nagkaroon na po sila ng hindi magandang pakiramdam. Tuklaw ang tawag sa sigarilyong ginamit nila. Isa itong uri ng damo na galing sa Vietnam. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang 2 sangkot na minor de edad habang pinaghahanap pa ang kasamahan nilang pasimuno daw ng paghihipak ng tuklaw. Iniimbestigahan na yan. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Pagkatapos ng 5 taon, nag-let go na sa isa't isa sina Elise Hoson at Macoy De Leon. Habang si Heaven Peralejo, kinumpirma rin ang hiwalayan nila ni Marco Gallio. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marford. We're not together anymore. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Heaven Peralejo. Kinumpirma niya sa News 5 na break na nga sila ni Marco Gallio. It was a mutual decision po to part ways and, move forward individually. Nagsimula ang spark between Heaven and Marco nang magkasama sila sa isang reality show noong 2016. Pero naudlot yan. 7 years later, na-reunite ang dalawa nang muling magkasama sa TV5 show na The Rain in España. Moving forward, busy ngayon si Heaven sa bago niyang show alongside Jerome Ponce and Joseph Marco. From one breakup to another, kinumpirma rin ni Elise Hoson ang hiwalayan nila ni Macoy De Leon. Sa kanilang joint statement, sinabi nilang pareho nilang sinubukang ipaglaban ang kanilang relasyon sa loob ng 5 taon. Pero dumating daw sila sa puntong kailangan ng mag-let go for their own growth and healing. Gayunman, mananatili silang isang pamilya para sa kanilang anak na si Feliz. Sa huli, nagpapasalamat sina Elise at Macoy sa lahat ng tumanggap, sumubaybay at naniwala sa kanilang pagmamahalan. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Biyernes. Ingat po tayong lahat mga kapatid. Ako po si Jerby Wrights. At yan ang mga balita at impormasyong dapat nyo malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Abangan niyo ulit kami sa Lunes, dito pa rin sa TV5 sa 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.